Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay may bisita, si Marie Grace, kapatid ni Martin, anak ni Kuya Mar na panganay. Purihin ang Panginoon. Pamilya ng magaganda yan eh. Salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa umaga ito dahil muli na naman ay nakasama natin si Kuya Mar para magturo ng Sunday School. Ayaw po muli yumuko at manalangin. Salamat po Ama sa umagang ito Panginoon. Salamat Lord sa napakagandang po ng pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Dalayan ko Lord, bigyan mo kami Panginoon ng pangunawa, Panginoon katalinuhan na maunawaan namin Panginoon ang iyong mga salita sa umagang ito. Salamat din Panginoon sa buhay ni Kuya Mar Panginoon na patuloy mong ginagamit Ama sa ikalalago ng gawain sa lugar na ito Ama. Salamat Panginoon, lagi kong inihiling pagkalooban mo sa ng katalinuhan, mahabang buhay, lakas ng katat, magandang kaisipan at pagpapala sa buong pamilya niya Ama. Salamat Panginoon sa buhay ni Kuya Mar Panginoon. Dalayan ko Lord, patuloy mo pa siyang gamitin Panginoon sa lugar na ito Ama. Salamat Father God, pagpalaan mo Panginoon yung mga salita sa umagang ito na ibabahagi ng aming kapatid Panginoon. Lord, ang lahat ng ito Panginoon, aming pong pinasasalamatan na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Natawagan ko si Kuya Mar. Diyo ba yan? Salamat po, Pastor. Hallelujah. Good morning, good morning. Noong last Sunday, although hindi ako yung nagturo sa Sunday School, si Sir Paul ang nagturo sa Sunday School. At napakaganda yung kanyang tinalakay tungkol sa healthy living, ika nga. At natutuwa naman ako sapagkat nagiging balanse yung spirituality at yung ating pangangailangang physical, which is very good balance, ika nga. Kasi kung hindi naman tayo healthy, paano naman tayo magsiserve kay Lord? Sabihin na uugod-ugod ka dyan, pero hindi nangangahulugan na palibasa uugod-ugod or something na may dinaramdaman, hindi ka na magsiserve. So everything works together for good. That's why, sabi nga po natin, because yung grace ng God ay bastante. So yung grace na ito, ang pag-usapan natin ngayong umaga. Ang pangahalaga po na maunawaan natin mga kapatid, pagkaminsan na tayo ay parang nanghihina dahil parang something sa buhay mo na parang walang nangyayari. Naranasan niyo ba yan yung ganyan na sitwasyon? Yung parang wala namang nangyayari. Nagpipray naman ako, parang walang nangyayari. Sisigap naman ako sa lahat ng ginagawa ko, pero parang walang nangyayari. But because the grace of God ay hindi natin masyadong nauunawaan, that's why we have to look into it. Bakit yung grace ng Diyos, kahit hindi natin nakikita, pero yung grace ng Diyos ay nandyan eh. Yung habag ng Diyos ay nandyan. Kahit parang sabi ko nga, parang minsan hindi natin nararamdaman. But yung grace ng Diyos ay bastante sa atin. So yun ang nagpapalakas sa atin. At dapat natin maunawaan na yung awa at habag ng Panginoon na ating nararanasan araw-araw ay sapat at bastante sa atin. Yung magising lang tayo sa umaga na wala tayong nararamdam, hindi masakit yung ipin natin, hindi masakit yung tuhod natin, di ba? Napakalaking biyaya na ng Diyos sa ating buhay ito. Yung sa pagkagising natin, wala tayong nakikitang mga something wrong sa kapaligiran natin. So makikita natin yung grace is abundant sa ating buhay. So yan po. Bago tayo magpatuloy, pray muna tayo. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at pupuri sa iyong dakilang pangalan sapagkat pinatutunayan mo nga na ang iyong awa at habag ay sapat-sapat sa amin, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sapagkat patuloy mong ipinauunawa sa amin ang iyong mga programa, mga plano, Panginoon, at sa iyong biyaya ay maunawaan namin, Panginoon, ang mga plano mong ito sa aming buhay. Habang kami naghihintay dakilang Diyos sa iyong pagbabalik, ay maranasan namin patuloy, Panginoon, ang iyong biyaya at habag. At sa umagang ito, Panginoon, tulungan niyo po ako na maihatid ng buong linaw ang iyong mga salita, Panginoon. At ito'y patuloy na magbigay ng kalayaan sa amin sa lahat ng mga bagay na ginawa ng kaaway sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, maunawaan ang iyong mga salita sa umagang ito. At buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa at higit sa lahat, Panginoon, linisin niyo kami at patawarin sa lahat ng aming mga karumihan at mga kasalanan. Salamat po kay Diyos sa iyong papapuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Noong mga unang panahon, hindi pa man tayo nabubuhay noon, pero naisulat, nailista
yung mga pangyayari na kung titingnan natin, parang pag ipinakilala ang Diyos, parang napakalupit. Sa mga panahon na ang nagdadala ng kongregasyon ng Diyos ay si Moises, lahat doon ay may kaakibat na parusa sa bawat paglabag sa mga batas. And therefore, pag halimbawa nagkasala yung isang tao, ibig sa panahon ni Jesus Christ, makikita natin na kailangan yung taong nagkasala niyan, ayon sa nasusulat, batuhin hanggang sa mamatay. Nakita natin doon sa kwento ng isang babae nahuli sa pakikiapi. Idinala siya sa plaza at aktong na huli sa pakikiapi at idinala sa harap ng Panginoon. Naalaman naman natin yung kwento na kung susundin yung batas, dapat parusahan. Pero ang Panginoon sa panahon na yun ay sinisilo. Parang tinitingnan kung ano ang kanyang magiging desisyon. Sapagkat ang itinuturo ng Panginoon ay habag. Awa at habag. Kung hindi niya ipatupad ang batas, lalabas na siya ay violator ng law of God. Tandaan natin na si Jesus Christ lang ang nakatupad ng lahat ng 10 utos. Walang ibang nakagawa. Siya lang. Kaya nga siya lang ang karapat-dapat na maging tagapagligtas sapagkat siya lamang ang hindi nagkasala. Doon sa sitwasyon na tinitingnan yung isang babae na nagkasala na huli sa akto sa pakikiapit at ang parusa ay kamatayan sa pamagitan ng pagbato. Ang sakit nun, ano? Babatuhin ka nun, isang tama pa lang sa'yo, buti kung natuluyan na. Eh kung 10 bato ko'y tatama siya kung saan pukul-pukul ka na, buhay ka pa. Ang hirap nun, ganun kalagayan. Sapagkat yun yung batas. Pero hindi na nangangahulugan na malupit ang Diyos. Sapagkat ang sinasabi doon, yung katarungan ang pinatutupad ng Panginoon. Kasi kung walang katarungan, walang kabuluhan yung batas. Ang lahat ng batas kailangan kaakibat yung parusa. At kung hindi patutupad yung parusa doon sa batas, nagiging useless yung batas. And therefore, ang Panginoong Jesus, dahil sa lahat ng batas ay tinupad niya, doon sa sitwasyon yun, hindi nangangahulugan, hindi niya pinatupad ang batas. Dahil habang ang kanyang itinuturo, ang sabi niya nga, di ba kung matatandaan natin, sige, kung sinong walang kasalanan sa inyo, siya po nang bumato. Nakita natin na isa-isa nagsialisan sapagkat alam ng tao na lahat ng nagkasala. So sino ka para hatulan yung tao na nahuling nagkasala? Ay makasalanan din naman yung mga tao, yung mga pariseo, yung mga pari, yung lahat ng mga saserdote na nagsusumbong, puro man makasalanan. So ano, nakita natin yung kwento, walang isa man ang bumato sa nagkasala. At doon sa pangyayari ngayon, masasabi natin na natupad yung habag. Hindi na yung batas. Kasi tandaan natin, sa lahat ng pangyayari sa panahon ni Moises, talagang pag nagkasala, nandun automatic yung parusang kamatayan. Yung iba nga, mga direktang pinaparusahan ng Panginoon, kinakain ng lupa. Bumubuka yung lupa, di ba? Tapos, kusa silang kinakain, yung grupo ng kapatid ni Moises na nag-rebuilde. Dahil sa kanilang ginagawang pagre-rebuilde kay Moses, direktang pagre-rebuilde sa Diyos yun. Kaya bumubuka yung lupa, at talagang kinakain sila ng buhay. So, ganun ang parusa. Pero sa panahon ng Panginoon, yung habag ng Diyos, which is napaka-importanting maunawaan natin, na sa ating kalagayan ngayon bilang mga Kristiyano na, dapat nating maunawaan na yung habag ng Diyos ay hindi nawawala kahit hindi natin ito, parang hindi natin nararamdaman. Di ba? Pero ito ang isang malimit magpahina sa mga mananampalataya. Kapag kayong bagay na ito, yung habag na ito ay hindi nararamdaman ng tao, o parang walang nangyayari, yung iba umaayaw, umaalis. Unang-una sa gawain, at yung iba humihiwalay talaga sa pananampalataya. Kasi parang hindi nila nararamdaman yung habag ng Diyos. But in reality, yung habag ng Diyos araw-araw ay nararanasan natin. Di ba? Ngayon, halimbawa tayo isang mananampalataya, meron tayong tinatawag na mga assigned task. Pag hindi natin nagagampanan, nagiging daan din ito sa panghihina natin.
Dahil iniisip natin, susumbatan tayo ni pastor, susumbatan tayo ng Diyos. Di ba pagkaminsan, aroy, hindi ako naka-attend sa ganitong gawain. Baka magalit sa akin si pastor. Parang nagiging dahilan para maghiwalay, uulumayo. Pero hindi po dapat gano'n eh. Sa halip, dapat nating maunawaan na kapag ka nagkulang tayo, yung habag ng Diyos ay nandoon. Hindi ka itataboy. Kailangan mong manatili upang yung biyaya at habag ng Diyos ay patuloy nating maranasan at ma-develop sa atin bilang tao, bilang Kristiyano, na yung habag ng Diyos na ito, i-develop natin yung ating pangunawa dito, na hanggat hindi tayo nakararanas ng matinding, parang sabihin natin pagsuko. Ibig sabihin, ini-enjoy natin yung habag ng Diyos. At even sa pagsuko, nandoon pa rin yung habag ng Diyos eh. Sapagkat nagiging dahilan din itong pagsubok nito upang tayo patuloy na manghawak sa Panginoon. Panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Meron pang nangyari sa Biblia na mababasa natin sa Lucas 13. Simula sa 6 hanggang 9. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng higos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasikip lamang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba, at kung mamumunga po, ito ay sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, ay putulin na natin. Makikita mo dito yung habag, doon sa isang, ang kinakausap kasi dito tayo eh. Pagka minsan tayo ay hinahanapan ng bunga, hindi directly ang Diyos na bumababa para hanapin yung bunga natin. Pero yung mga tinalaga ng Diyos para silang mga laga, ang mga pastor, mga apostoles, sila na mga tinalaga ng Diyos, sila yung number 1 na magtingin, magsuri. Last week po kasi pastor aking nabanggit doon sa kalagayan natin kung saan ba tayo natatanim. Sa matabang lupa ba, sa dawagan ba, o sa batuhan, which is nakikita doon kung ano yung bunga natin. Depende sa lupa natin tinatatamnan. Ngunit dito makikita natin sa ating pinag-uusapan sa habag ng Panginoon, yung tayo mga mananampalataya, pagka minsan, pag hinanapan tayo ng bunga, sabi ko nga kanina, nagiging daan minsan ito upang manghina tayo. Kasi tinutukoy nito, in 3 years, pabalik-balik ako dito, naghahanap ako sa bunga ng puno dito, pero wala akong makita. Tayo din po ay kinakausap sa ganitong katuruan. At kapag tayo ay yung pinagkatiwalaan ng Diyos ay maghanap sa atin ng bunga, minsan ano ang nagiging response natin? Yung malalim yung pagkakaugat, magsisikap na kahit papano ay mag-produce ng bunga. Pero yung mababaw ang kanyang pagkakaunawa sa salita ng Diyos at ang pagkakaugat niya sa pananampalataya, ang tendency bumibitaw, umaayaw. Which is yun ang nakakatakot. Kasi sa John chapter 15, verse 1 to 2, tayo yung mga ubas, tayo yung mga sanga. Ang Panginoon ang tunay na puno ng ubas at tayo yung mga sanga. Ang mga sangang hindi namumunga ay kanyang pinuputol at ang mga sanga namang namumunga ay kanyang tinitrip, nililinis para lalong mamunga. Therefore, makikita natin dito yung mabigat na role na ginagampanan ng mga pastor, ng mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa iglesia upang makapag-produce tayo ng bunga. Sapagkat ang magsasaka, ang Ama, ang ating Diyos, at tayo yung mga
halaman. So, ang mga role na ginagampanan ng mga pastor, ng mga evangelista, ng mga propeta, sila yung mga taga-dilig. Sila yung mga naglalagay ng fertilizer para makapag-produce ng bunga ang halaman. Tayo po yung mga halaman. Kaya hindi natin dapat tingnan na yung ginagawa ng mga pastor o kung sino man yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa simbahan ay parang kontrabida sa buhay natin. Sa halip tingnan natin ito na yung kanilang concern is for us to produce the fruit na ini-expect sa atin nung magsasaka ng ating Diyos. That's why kung halimbawa tayo bilang mga anak ng Diyos ay hindi pa tayo nakakapag-produce, huwag tayong manghina, huwag tayong bibitaw. Sa halip, pagsikapan natin na magpaturo. At habang tayo nagpapaturo, tayo po'y nagpapatrain. Kasi ang pinag-uusapan dito yung ating natural na gawin. Ang siyang mga aayusin. Ito yung mga pinuputol, yung mga walang mga kabuluhang ating nakagisna, di ba? Ang dami nating mga nakagisna ng mga asal na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung mga pinuputol, ito yung mga linis. At kapag ka naalis ito, so ang tendency, magkakaroon ka talaga ng bunga, magpuproduce. So ano itong mga tinatawag na mga fertilizer, yung mga pagdidilig sa atin para mag-produce tayo ng bunga? Siyempre kasama dyan yung lahat ng mga activities natin sa church. Yung lahat na ina-assign sa atin ng ating pastor is i-part doon sa paglinang sa atin, pag-cultivate sa atin para mag-produce. At least in 3 years time frame, ay po pwedeng makapag-produce. Kasi imposible naman na hanapan mo ng bunga yung papaya katatanim mo lang kahapon. Imposible naman yun. At imposible din naman sa isang mananampalataya na tumanggap ka after 1 week or 1 year, ay i-expect na ni pastor yung bunga mo. Imposible naman yun. Pero ang pinaka-importante dito is, manatili tayo, sabi doon sa John 15, upang tayo ay hindi matuyo. Kasi pag humiwalay tayo sa tunay na puno o doon sa baging ng ubas, talagang sabi niya, masusunog kayo. So ang itinuturo sa atin dito mga kapatid is yung pananatili natin sa Panginoon, sa ating pananampalataya at sa gawain. At nang sa gayon, hindi tayo tuluyang matuyo at susunugin. And therefore, yung habag ng Diyos ay nandoon yung pagtitiyagaan ng Diyos sa atin. Kung hindi pa man tayo nakakapag-produce ng bunga, huwag tayong manghina. Baka hindi pa panahon. Baka hindi. Sasabihin ng Panginoon, 3 taon na akong bumabalik dito pero wala akong makitang bunga sa punong ito. Putulin na natin. Pero sabi ng mga tagapag-alaga, huwag muna. Yun yung kagandahan sa puso ng mga pastor. Yun yung kagandahan sa puso ng mga naglilingkod sa iglesia. Na yung concern nila sa... Kasi yung iba sa tupa, di ba? Dito sa halaman yung pinag-uusapan natin eh. Kung putulin natin ito ngayon, sayang naman. Pero ang sinasabi, huhukayan ko muna ito, Panginoon. Pag nahukayan ko, lagyan ko ng abono, tapos didilig-diligan ko. By next year, pag namunga, mabuti. Pero pag hindi pa rin namunga, putulin ko na. Kasi nakakasikip lang. Masakit yun, ano? Sa panalimuhan ng nanapal. Isipin mo. Sabihan ka ni pastor, umalis ka rin ito, nakakasikip ka. Hindi naman siguro sasabihin ni pastor yun. Di ba? Ang pinag-uusapan dito is yung grace ng Panginoon sa atin. Pag hindi pa tayo nakakapag-produce, huwag tayong manghina. Hayaan natin ang pastor ay magdilig. Hayaan natin i-cultivate. Hayaan natin ang pastor ang magturo. Upang sa gayon, in due time, in proper time, in His time, mamumunga at mamumunga tayo. Hanggat hindi tayo umibitaw. Hanggat hindi tayo nawala na yung ating pagkakakapit doon sa tunay na puno ng ubas. So napakahalaga ito mga kapatid na maunawaan natin. At dahil sa yung habag ng Diyos ay ibinahagi sa mga lingkod niya, sa mga pastor niya, so nagkakaroon ng tsansa na makapag-produce ng bunga in proper time. Hindi natin po pwedeng daanin sa pilit.
Kaya ang pastor kailangan maging matalino naman. Kailangan ng pastor naman ay maging mahabagin naman na kapag ka ang isang miyembro ay hindi pa niya kinakikitaan ng ikangay paglago, hindi naman niya dapat itong sipa-sipain at paalisin. Kasi masakit yun, di ba? Tandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng pumapasok sa gawain ay iisa ang motibo. Iba-iba po ang motibo. Pero sabi ko nga nung nakaraan, kung mali man sa umpisa ang motibo ng isang tao, pero dahil sa patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos, na itatama. At pag tumama ng motibo ng isang tao, sigurado ako, magpupundos ng bunga yan. At magpapatotoo yan isang araw at sasabihin. Kasi marami na narinig pastor na gano'n eh. Dati yung aking motibo, nakita ko kasi ang ganda ni sister. Kaya ako nagsisimpa. Pero sa kanyang kapapakinig ng salita ng Diyos, makapangyarihan ng salita ng Diyos, tumama yung motibo niya. Hindi na si sister ang sintro ng kanyang pagsampa. Si Jesus na, si Lord na. Kaya naging tama. At nakakapagpatuloy at nagiging mabuting lingkod ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng hatulan yung isang mananampalataya na nasa loob ng iglesia. Parang sabihin natin na pasikip ka lang. Hindi pwedeng gano'n eh. Sa halip, i-cultivate natin. Patuloy nating turuan. At hanggat nagpapaturo, hanggat nakikinig, nakatitiyak tayong dating ang araw, mamumunga at mamumunga yan. Upang hindi tayo manghina, upang hindi tayo umalis, patuloy natin unawain na yung habag ng Diyos ay tinataglay natin araw-araw, oras-oras. At kabilang na dyan, yung pagdidisiplina. Kung hindi ho tayo didisiplina, kung hindi tayo ititrim, walang mangyayari. Walang, di ba? Pagka ang tao ay hindi ginupitan, parang kadusing ba ng tingnan, di ba? Di ba? Kahit bungot yan, tinitrim talaga yan. Nilalagay niya ng design, di ba? May pagkaroon pa kayo. May mga kinakuha lola. Importante po yun eh. Na yung pagtitrim sa atin, hindi lamang sa physical. Sa spiritual po yung mas importante na tinitrim tayo. Sapagkat sabi nga, nabuhay tayo sa ilalim ng prinsipe ng mundong ito, ng lahat ng ating ginagawa ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang hirap nung parang itutuno. Bago mo ito maituno, lahat, di ba sa gitara, kailangan mong kalabitin lahat, magtugma-tugma lahat. Mula doon sa pinakamaliit na kwertas hanggang doon sa pinakamalaking kwertas. Pag hindi ito magkakatugma, pag kinalapit mo, kasama ng dating. Hindi magiging maganda ang dating. That's why, ang buhay natin, ang tagapagtuno, ay ang mga pastor. Kung sino man ang pinagkatiwalaan ng Panginoon sa Iglesia. At nang sa gayon magtugma-tugma yung ating pananaw, bagamat iba't iba yung ating ministeryo, pero dahil nakatuno tayo sa bawat isa, lalago tayo sabay-sabay at makakapagbigay tayo ng impact sa community dahil hindi sintonado yung ating pamumuhay. Nakaangkop tayo sa plano at programa ng Diyos. Pinanghahawakan natin yung kanyang habag. Hindi natin po pwedeng sabihin na ayaw ko na dyan dahil palaging ako na lang ang mali. Pag nag-preach ang pastor niyan, parang lagi akong pinatatamaan. Naranasan niyo ba yun? Na parang kilalang-kilala ako ng pastor nito na lahat ng ginagawa ko sa buhay ay alam. Chismoso siguro yung asawa nito kung sino nag-chismis. Minsan di ba ganun? Nagagalit tayo, bakit parang kilalang-kilala ako ng pastor na ito? Halos lahat ng ginagawa ko sa buhay at sinasabi, parang ako ang pinatatamaan. Di ba? Sinasadya ba ni pastor yun? Hindi. Ang banal na espiritu ang nagsasalita. Ginagamit lang si pastor o kung sino mang tumatayo dito. At kapag ka nagsalita siya ng gano'n, niloob ng Diyos na parang matrim-triman yung mga bungot natin. Kung ano man yung mga diferensya sa buhay natin. At hindi natin po pwedeng sabihin na alis na ako dyan, kakainis na lang, laging ako na lang.
Di ba? Very common and normal sa isang tao na kapag ka nakarinig ng preacher, sasabihin, bakit? Sila lang ba ang matuwid? Bakit ako na lang laging pinatatamaan? Alis na lang ako dyan. Normal na normal po yun eh. Pero tanda natin, dahil sa habag ng Diyos, itinutuwid, inaayos yung ating mga kalagayan. Dahil sabi ko nabuhay tayo na ayon sa kalooban ng prinsipe ng mundo ito. Hindi tayo nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung nakasulat doon sa Galatians 5:22, ay hindi natin po pwedeng hingin agad yun. Baka meron talagang instant, pero parang wala man. Within a few years, nandoon na yung... Kasi yung proseso, di ba? Kaya ka pinag-uusapan ng Panginoon dito, kung hindi pag-alaga ng hayop, pag-alaga ng halaman, kasi may proseso. Tatanim ka muna, tutubo yan, 2 dahon, hanggang magkakaroon ng marami-raming dahon, magkakasanga. Pagka matigas-tigas na yung mga dahon, magkakaroon ng kunting-kunting yung parang ng bulaklak. Kaya pag tinignan mo yung mangga, hindi mo alam kung sino yung mabubuo, kung sino yung magkakaroon dyan ng mahihinog. Kahit buo na nga siya, nalalaglag pa. Di ba? So ganun katalino ang Panginoon. Dinadala niya tayo sa pangunawa na nakikita natin, nauunawaan natin. At dito sa ating pinag-uusapan, sa awa at habag ng Diyos, inihahanda tayo. Ilang taon pa lang naman ang Bethel Gospel Church, 1.5 years. Malapit na magdadalawa. Ibig sabihin, karamihan dito ay mayroon ng ugat at baka nag-uunti-unti nang magbukol yung pagmumulan ng bulaklak. Then pag 3 years, makikita mo, apoy, namumukadkad ng bulaklak na ang bango-bango na, dinadapuan ng mga paru-paro at tubuyog. At pag 3 years yan, nagpupunos ng bunga. Hulihin ng Diyos, pagdating ng 3 years, punong-puno na ito dahil ang bango-bango na. Di po ba? Proseso. Kaya yung ating Panginoon naglagay ng kanyang haba, ibinahagi sa mga pastor, ihanda tayo, at pag ready na po tayo, sabihin natin na bakit bigla na lang man itong napuno? Di ba yung mga relihiyon kasi partner-partner talaga, naglalakad talaga yan sila para mangubinsing sumama sa kanila. Pero naman dito sa atin, ito karanasan na rin ng marami na umuhunan sa pananalangin. At pag namuhunan sa pananalangin at hindi bumibitaw yung mga mananampalataya, magugulat yun naman, bakit dumadami naman? May natural na magdami dahil nanganganak. Salamat, dumami sana kayo yung mga anak na kayo, Jerome, ay nakikialam ako sa buhay ng may buhay. Kahit mga senior kung pwede bang mga anak kayo, basta importante. Magdami tayo. Di ba? Ay si Sarah, senior citizen na yun, di ba? Para dumami. Alam nyo ba yung mga Muslim kung bakit ang bilis nilang dumami? Eh kung meron silang 5 asawa, mga anak na dagilima, ang bilis talaga nila dumami. Tatalo din talaga yung Kristiyano. Kaya mga Kristiyano, pag nagkapag-asawa na kayo, bindisyon na kayo ng Diyos, mga anak kayo ng marami, humayo kayo magpakarami. Sapagkat kayo yung mga totoong puno ng ubas. Pero kung hindi pa kayo tunay na puno ng ubas, yung Kristiyano lang muna ay yung dumami, di ba? Natatalo tayo sa dami ng Muslim because of that. Reality po yun. So mga kapatid, pagsapit ng 3 years, may mga tinatawag si pastor na target o vision. Hindi naman niya pumasok sa isip niya na ginusto nila. Meron po yung revelation galing sa Panginoon. Kaya nasasabi niya na kailangan tayo mag-ministry sa ospital, sa mga presontong kinakailangan, mag-pray tayo sa buong Puerto Princesa. Hindi naman tayo nag-i-import ng akyatin natin lahat-lahat ng bahay dyan. Pero namumunan tayo sa prayer at si Lord ang magpapadala. Dahil siya man talaga magdadala eh. Hindi naman tayo eh. Siya talaga magpapadala ng kanyang mga anak. At kapag siya ang pagdala, sigurado kung magpapaalaga yun. Di ba? Hindi yun magiging parang swell na kambing, di ba? Talaga pag kayo pinadala ng Panginoon, ito sa totoo lang, sa observation ko, hindi man ako nakapagsimula dito, pero nakita ko na yung mga pinadala ng Diyos dito, ay makikita mo talagang umuugat eh. Lumalalim eh.
Kasi kung hindi yan lumalalim, baka mawala na sila. Kung nasasaktan yan sila pag nag-preach si Pastor, halimbawa, sa bagay si Pastor, napakabait kasi, iba, kung ang approach ni Pastor ay masyadong mabait, talagang yung tao ay mananatili. Kung ako ang magsalita, minsan masakit ako magsalita eh. Pero, ninalaw din ni Lord yun. Kasi ang purpose ng Diyos, i-balance, di ba? Kasi hindi naman po pwedeng lahat na lang iduduyan ka. Kailangan may namamalog din, paminsan-minsan. Kasi para malaman natin kung sino talaga yung totoong magpapatuloy at mamumunga at lumalalim yung ugat. Di ba? Kaya mapalad itong Bethel Church na ito dahil yung mga, sabi nga, organic yung karamihan. Ibig sabihin, talagang tatanda na yan at magpapatuloy, mapupuno. Sabagay, pag na-extend na ito, Pastor, inihahanda ng Diyos, talagang in 3 years time, namumunga na yan. Tandaan natin yung puno ng mangga, pag inabot na yan ng pamumulaklak, ang daming mga bubuyo, paro-paro, kung ano-anong mga insekto, hindi po kaawa yun. Yung mga yun ay nagdadala, sabi di ba siya nag-aral dito ng agronomy ba yun? Yung pollen green, ika nga, ililipat nung bubuyog yung pollen doon sa isang bulaklak. Kasi may bulaklak daw na babae, may bulaklak na lalaki, pag nilipat doon. Kasi ginagawa ko ito noon sa Bicol. Yung kalabasa, hindi mabubuo, ang laki na napapayog pa. Namamatay pa ay nagtuturo sa high school nung tungkol doon sa pollination. Ginagawa ko doon sa bulaklak ng kalabasa na lalaki. Kinukuskus ko yung kanyang pollen doon sa bulaklak na may bunga. Aba, epektibo. Nabubuo at ang lalaki. So tama pala yung mga bubuyo, mga tutubi kung ano-ano ba naglipat-lipat sa bulaklak. Yun ang kanilang purpose at ginawa ng Diyos yun sa purpose nila para mabuo yung bunga ng prutas. And ganoon din po tayo. Huwag po tayong magalit kapag yung itong mga pastor, mga diakono, sila pastora, pinupunan minsan tayo, mga naghatid ng pulin para mabuo tayo at magkaroon tayo ng matamis na sarap na buhay. At yan ang purpose sa grace ng Diyos. Manatili tayo, sabi nga doon sa John 15, basahin nyo na lang para hindi na ako humaba. Nang sa gayon, tayo ay makapag-produce at isang araw, mismong ang mga tao ang lalapit dahil nakikita nila mabango, maayos, maganda ang Bethel Gospel Church. At yan ang purpose na maunawaan natin yung habag ng Diyos para hindi natin iiwanan ang gawain ng Panginoon. At higit sa lahat ang ating pananampalataya. Amen. Diyos, salamat po sa umaga ito sa iyong mga salita, Panginoon, na binahagi. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang iyong habag ang siyang nagsusustain sa amin upang kami, Panginoon, ay makapag-produce ng bunga na ini-expect mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy namin maunawaan at higit sa lahat, hindi kami manghina, Panginoon, sa mga ginagawa ng aming pong mga leaders. Kung kami man tinutuwid, kung kami man tinitrain, Panginoon, kung kami man ay binuhukay, kinukultivate, nilalagay ng fertilizer, ito, Panginoon, ay paraan mo upang kami nga po ay magpag-produce. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor. Patuloy mo siyang tulungan at gamitin, Panginoon, sa pagpapalago ng Iglesia mo. Salamat sa mga anak mo, Panginoon, na kinig at patuloy mo pagpalain, Panginoon, ng aming spiritual promise. Sa iyo po, papurit sa salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning. God bless.